Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bago po ang lahat, nais ko pong bumati sa mga taga-Canada ng isang Happy Remembrance Day sa inyong lahat. Enjoy the holiday today. At habang kayo po'y nagkakape, ay samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dat nanawa po kayo ng biyaya at ng pag-broadcast na ito na kayo ay nasa mabuting mga kalagayan. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay continuation ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. Nasa chapter 17 na po tayo. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang verses 1 to 9. Pinamagatan ko po ang pag-aaral natin ngayon na Turning the World Upside Down for Christ. Samahan niyo po ako at ating basahin ang mga talata. When Paul and his companions had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. As was his custom, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks and quite a few prominent women. But other Jews were jealous, so they rounded up some bad characters from the marketplace, formed a mob, and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out of the crowd. But when they did not find them, they dragged Jason and some other believers before the city officials, shouting, "These men who have caused trouble all over the world have now come here, and Jason has welcomed them into his house. They are all defying Caesar's decrees, saying that there is another king, one called Jesus." When they heard this, the crowd and the city officials were thrown into turmoil. Then they made Jason and the others post bond and let them go. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Ano po ang tema ng ating pag-aaral ngayon? The theme of our study for today is this: the unstoppable power of the gospel to transform lives despite opposition. Kita po natin sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman tumigil ang opposition, hindi tumigil ang persecution. Every time na ang ebanghelyo ay naipapahayag, lagi pong nandun ang oposisyon para pigilin ito. Again, ito po'y bahagi pa rin ng second missionary journey ni Apostol Pablo at ni Silas. Anong main idea ng ating pag-aaral? The main idea, when God's word is faithfully preached, hearts are transformed, and the world is turned upside down, not by human wisdom, but by the sovereign power of God. Makikita po natin ang mga bagay na ito sa ating pag-aaral ngayong umaga. Samahan niyo po ako at atin muling subaybayan, pag-aralan, tingnan paano ang ebanghelyo ay patuloy na lumaganap hanggang sa nakarating sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng buhay ng mga unang mga apostol. Let us now proceed to the expository preaching of Acts chapter 17. Let us start with verse 1. Let us look at the setting of the gospel mission. Saan tumungo sina Pablo pagkatapos ng ating pag-aaral kahapon? Chapter 17 verse 1 says, "Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews." Kahapon, nakita natin na na-establish na yung simbahan sa bahay ni Lydia.
kung saan doon nagsimula yung church ng Filipos. If you are familiar with the book of the Philippi, where the Apostle Paul wrote his letter, doon po yung nagsimula sa bahay ni Lydia, yung babaeng binuksan ng Diyos ang puso, sumampalataya, at siya'y naligtas. The first thing that Lydia did, aside from being baptized by God, ay ang buksan ng kanyang bahay bilang lugar ng unang Bible study sa Filipos. Kaya kung titingnan ninyo mga kapatid, nagsisimula naman ang mga mission points sa pagbubukas ng pintuan ng mga inililigtas ng Diyos. At sa bahay ni Lydia nagsimula ang unang simbahan sa Filipos. Ngayon, hindi naman tumigil sina Pablo doon. For a while, tumigil sila, tinuruan yung mga kapatiran doon, gumawa ng alagad, and then they proceed with their mission. Dito po sa Acts 17 verse 1, eto na yung pagpasok sa Thessalonica. We all know na merong letter si Paul sa Thessalonians, dalawa, 1st and 2nd Thessalonian. At dito po nagsimula yon, ang establishment ng church sa Thessalonica. Nagsimula yan sa Acts chapter 17, paano nagsimula? Narito po ang kwento. Sabi po dyan, they came to Thessalonica. At sa Thessalonica, there was a synagogue of the Jews. This is very important mga kapatid. Sa Filipos, walang synagogue of the Jews. Wala pong simbahan o lugar ng mga Hudyo. Kasi mostly, ang Filipos ay Greek o Gentile sa mga nandun. They are not a place for the believing Jews. Ulitin ko mga kapatid, di ba? Hindi ito part ng ating pag-aaral, pero ang chosen people of God in the Old Testament, pinakilala sila bilang una, mga Hebrew during the time of Abraham. And then, naging Israel sa time ni Jacob, because Jacob is Israel, hindi po ba? And his 12 tribes. And then later on, nakapag-establish sila ng relihiyon, yun yung relihiyon ng Hudyo, tinawag silang mga Jew because of their religion. Kaya yung Hebrew, yung Israel, yung Jew, so it pertains to the chosen people of God. At itong mga chosen people of God na ito, pagdating po ng New Testament, sila din po yung gustong abutin ng ating Panginoon. Doon ang dahilan kung bakit siya naparito, for His people. But His people, the Jew, rejected Him. Nireject po siya ng Jew because of their hard-headedness, and the heart is evil. But we all know from the beginning na hindi naman naparito ang Panginoon basically para lang sa isang chosen religion o sa isang chosen race. Ang ating ang Panginoon ay naparito para sa lahat ng uri ng lahi. Ibig sabihin, He will be a savior not only of a particular race, kundi ng lahat ng lahi. Take note, don't get me wrong, hindi po siya tagapagligtas ng lahat ng tao. Ito ang palpak na turo ng lahat at ng maraming mga pastor. Dahil kung siya'y tagapagligtas ng lahat ng tao, listen, turo to ng ilang mga pastor na nakakatawang panoorin, dahil kung si Kristo'y tagapagligtas ng tao, 100% effective yung kanyang dugo na ibinuhos, ibig sabihin, dapat lahat ng tao iligtas. Naintindihan niyo po ba? If a medicine is 100% effective, and if the Lord Jesus' blood is effective 100%, at ito'y ibinigay para sa lahat ng tao, ibig sabihin, lahat ng tao ay dapat ligtas. Tama? But, hindi naman. We know, and the scripture is telling us, may mapapahamak, may mapupunta sa impyerno, may susunugin doon habang panahon. At yun po'y realidad. Ang sabi ng Biblia, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan, marami ang tutungo doon. Makipot ang daan sa katotohanan, konti lang ang makasusumpong. So ang realidad, tiyak, specific, ang kamatayan ng Panginoon. Ito po'y ibinigay
Mula pa bago pa likhain ang sanlibutan, may mga taong itinalaga para sa kaligtasan. Mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan. And that is the doctrine of election. If you don't believe it, then what is your stand? Walang pinili ang Diyos? Ang sabi ng Biblia, you did not choose me. Yun ang realidad. Wala namang pipili sa Diyos Ikaw ba, pinili mo ang Diyos dahil sa sarili mong lakas, sa runong, sa husay? Ang galing mo naman. Bakit yung iba hindi napili si Christ? So, ibig sabihin, hindi dahil sa galing mo, hindi dahil mahusay ka, hindi dahil mabuti kang tao, kaya mo siya napili. Ikaw ang pinili ng Diyos sa kaligtasan. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil makasalanan ka at ang tawag sa pagpiling yon ay biyaya. Grace, unmerited favor, hindi ka karapat-dapat. Ngayon, kung ikaw'y pinili ng Diyos sa kaligtasan, ibig sabihin you are planned. Part of God's plan. Hindi po ito indiscriminate, indiscriminate. Hindi po ito bahala na, kundi ito'y bahagi ng plano ng Diyos na siyang binabanggit sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 9. Na tayo mga itinalaga sa paggawa ng mabuti bago palikhain ang sanlibutan. Ngayon, hindi naman to bahagi dapat ng aking pagtalakay, pero dapat po nating makita ang katotohanan na ang mga taong naliligtas, sila yung mga pinili ng Diyos sa kaligtasan. Katulad po ni Lydia at ng kanyang sambahayan. Atin pong makikita rin sa ating pag-aaral kahapon sa Acts chapter 16 na kailangang mabilanggo ni Pablo at ni Silas sapagkat sa bilangguan ay may pinili ang Diyos para maligtas, at ito ay ang Philippian jailers. Sa bilangguan, nagpuri pa si Pablo at si Silas sa kabila ng nakabilanggo, nakatali ang mga kamay kasi naniniwala ang mga lingkod na ito ng Diyos na walang aksidente sa kanilang mga sitwasyon. It was part of a plan because God is leading them for the salvation of those whom God has chosen to believe. They just sing praises to the Lord. They just worship the Lord in the prison cell. Gumuho, nabiyak ang mga bakod, nabuksan ang pintuan, nakalagang gapos. Hindi ko alam bakit. Baka hindi maganda kumanta si Pablo at si Silas na liglig lumindol. No, parang ako lang pag kumakanta. At dahil po doon, sila po ay nakalag ng gapos. Akala ng prison guard, nakatakas sila. Di ba pinag-aralan natin kahapon? Pero ang lahat ng yon ay orchestrated ng kamay ng isang makapangyarihang Diyos. Dinala sila doon sa lugar na yon dahil ililigtas ng ebanghelyo ang Philippian jailer at ang kanyang sambahayan. Ang Diyos ay naparito para sa kanyang bayan. When we talk about kanyang bayan, ito ang kanyang piniling iligtas. Ang iglesia, ang kanyang katawan, ang kanyang bride, at ang bride na ito na kanyang pinili, kanya ring babalikan. Take note, the church is considered to be the bride of Christ. Siyang groom. He is the coming groom. We are the church waiting for the coming of our groom. Kapatid, di niyo po ba naisip? Yung groom namimili ng kanyang pipiliing maging asawa. Kaya the church is considered to be the chosen bride. Tinawag din itong mga tupa ng kanyang kawan. Hindi siya naparito para sa mga kambing. Hindi siya naparito para sa mga kabayo, kung hindi para sa kanyang mga tupa. Malinaw lagi sinasabi ng Panginoon, I came for my sheep. My sheep knows my voice and they will follow. And if you are following Christ right now, because you are one of His sheep. Amen?
So, pagdaan nila sa Amphipolis, sa Apollonia, nakita nila nakakaiba ang Thessalonica kesa sa Filipos. The characteristic of the Thessalonian people, sila'y mga Hudyo. Most of them are Jews dahil may sinagoga ng Hudyo doon. Anong paliwanag dito, mga kapatid? Paul and Silas continued their missionary journey from Philippi through Amphipolis and Apollonia and then to Thessalonica. Thessalonica is an important city in Macedonia. Pagdating nila doon, anong ginawa ni Paul at saka ni Silas? Paul always sought out the synagogue. Sa Filipos, naghanap sila ng synagogue, wala. Kaya sila nangaral saan? Sa tabi ng river. At doon sa tabi ng river, so happen, nandun yung mga babaeng naglalaba. Itong si Lydia na nagbebenta naman ang kanyang mga ginagawang mga purple cloth, doon nakarinig ng ebanghelyo si Lydia by the river. Pero dito sa Thessalonica, mas madali dito kasi may synagogue ng mga Jews. And usually sa synagogue, doon pinag-uusapan ang usaping relihiyon. So, mapapansin po natin na dito, sinusunod ni Paul ang isang pattern ng misyon. Hindi po niya ginagawa ito indiscriminately, kundi ginagawa niya ito following a system. Ganito parati, kung makikita nyo, nakarating sila sa Filipos, naglakbay sila, nakarating sila ng Antioch. Bawat pinupuntahan nila, they go to the synagogue first. At dito, ganon din na naman. At ito po'y pattern. Ano po ang sabi ng Romans 1:16? For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First, to whom? To the Jew. And then, to the Gentile. Kaya bagamat si Paul, kinonsider na siya ng Jerusalem Church na siyang missionary to the Gentiles, hindi rin nagbago ang kanyang system of preaching and doing mission. The system, go to the Jews first, and then to the Gentile. So, synagogue of the Jews, and then the Gentile. Ganun ang pattern. Walang iniwan yan sa, kung meron kang uunahin, pamilya mo muna, and then, ibang tao. Kung sino yung pinakamalapit sa'yo, dun muna. So, yun ang pattern ni Apostol Pablo ng doing mission. That is my interpretation, and probably, that is what the scripture really meant. Tama? Anong biblical insight nito? The biblical insight reminds us that God's mission unfolds according to His sovereign plan. Ang Diyos may plano, nagtuturo. Kaya yung mensahe ng aming assistant pastor nung Sunday sa Winnipeg Unida Worship Service, fail to plan is a plan to fail. Lahat ng gagawin natin, kailangan ng mahusay na pagpaplano. Ang simbahan dapat nagpaplano, nagtatasa, nagbibigay ng mga tala upang gawin sa loob ng 1 taon, 2 taon, 5 taon, short range, long range. So, iba-iba na paraan. Subalit, dapat nagbabalak at nagpaplano. Dahil ang taong walang plano ay nagplano para sa kanyang failure. Tama po ba mga kapatid? Now, Paul didn't choose random places. He followed the pattern God ordained to bring the gospel, first to the Jew, and then to the Gentile. Kaya kapatid, kung ikay nasa misyon, tingnan mo, may plano ka ba? O basta na lang lakad ng lakad ng walang direksyon? Ang simbahan, ano ba ginagawa? May plano ka ba? O basta na lang every Sunday, ganito, tapos paikot-ikot ka na lang, 1 taon, 2 taon, 10 taon ka na, ganyan pa rin. Hindi pwedeng walang balak. Hindi pwedeng walang plano. Hindi pwedeng bahala na. You must have a plan. And the Apostle Paul, hindi random, kundi tiyak, may balak, at meron siyang sinusunod ayon sa palatuntunan ng Diyos. Anong application? When we share the gospel, we must trust God's providence in leading us to the right people at the right time. Tama, ang Diyos naman ang nagliligtas. Diyos ang bumabago ng puso katulad ng ginawa kay Lydia.
At sa pagkakataong ito, they went to the synagogue of the Jews, believing that on that place, may babaguhin pa rin ang Diyos na puso para makapagsimula ng gawain sa Thessalonica. That is the pattern. But though they are good on planning, they are following a certain plan, no? Hindi nila kinakalimutan na ang Diyos pa rin ang siyang nangunguna sa kanila. Now, let us look at the method of gospel preaching. Alam niyo po mga kapatid, dito tinuturuan tayo ng mission strategy eh. Hindi lang po ninyo nauunawaan, I am telling you right now, or I am discussing with you not only chapter 17 verses 1 to 9, but I am discussing with you a strategy on doing church planting, following Paul's method. Ano po ba ang kanyang ginawa dito? Let us go to verses 2 and 3. And Paul, as his manner was, look at the manner of Paul. He went unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. This is the method of the Apostle Paul. Anong paliwanag? Paul's method was simple, but it was very powerful. Paano siya nagbabahagi ng ebanghelyo? Kumukuha ba siya ng platform katulad ng ginagawa ng marami ngayon? Maglalagay ng banda, magkakantahan doon, maglulundagan, o kagaya ng ginagawa ng ibang mga ng mga Pentecostal, mangangaral doon, iwawasiwas yung mga balabal, magpopronos ng kung ano-ano, gagaling kayo, mangangako ng kung ano-ano. Meron bang ganun kayong nakita sa method ni Paul? Yung ginagawa ng mga evangelist kuno sa ating panahon ngayon, gumagawa ng mga propaganda at kung ano-ano, papaiyakin yung mga tao sa mga emotional appeal, magbibigay ng mga testimony, yung mga sikat na mga nabilanggo, nakakulong, nanggahasan, nagnakaw, na nagbago buhay kuno. Ito po ba yung method? Nakasentro ba doon sa testimony ng tao, sa patotoo ng tao? No, those are not the gospel of Christ. Here, we can see a simple but powerful method of doing evangelism and doing mission. Tinuturuan tayo dito ng tamang pangangaral ng ebanghelyo. Anong method ni Paul? His preaching was biblical. His preaching is not centered on his life. He can share his testimony. At ang testimony ni Paul mas magaling sa testimony ni Boy Bonus, ni Epi Kison, nung mga baklang naging lalaki at ng kung sino-sino pang pinakatingin ninyo yung magaling na tagapag-testimony ngayon. No, he didn't share his life. He didn't share his own testimony. Kung tutusin, ubod ng kulay ng testimonya ni Pablo. Pwede niyo ikwento, mamamatay tao ako, hinabol ko nga kayo, kasama ako pumatay kay Esteban. Pero ako na-convert sa daang Damasco, sinuko ko buhay ko kay Lord, ganun din ang gawin nyo. Walang ganon. Because Paul knew, hindi yun ang gospel eh. Your testimony is not the gospel. Opo, hindi ko sinasabing huwag nyo i-share ang testimony nyo. Pero hindi dapat kayo ang gagayahin. Hindi dapat yung buhay nyo, yung pattern nyo, ang dapat maging sentro. The preaching of the Apostle Paul centered not on him, not on his life, not on his testimony. The preaching of Paul was centered primarily on Christ, not emotional manipulation. Wala nga kantahan dyan. Walang backup singer, walang tugtog ng piano. Anong sinabi ng mga talata? First, reason. Paul engaged their minds. Huwag puro emosyon.
Pagkatapos dahil sa emosyon, naiyak na walang luha, patatasin mo kamay, tanggapin mo si Christ. Walang ganun. Tapos pasusunod mo, repeat after me. Gayahin mo yung prayer ko. Pagkatapos pangangakuan mo, ngayon born again ka na, ligtas ka na. Kapatid, nanloloko kayo eh. Dahil lang sumunod sa prayer mo, sinong hindi susunod kung puno ng luha at bagbag ng damdamin dahil pinaiyak nyo? Ano kaibahan niya sa nanood ng pelikulang nakakaiyak? O nakakatakot? O nakakatawa? Pareho lang yun. Emotional appeal. Emotional manipulation. But here, Paul engaged their minds. Reason. Ang mananampalataya, dapat naintindihan niya yung pinananampalatayanan niya. Amen? Kaya ngayon, ang daming sumunod kay Kristo, di naman siya kilala eh. Ang daming sinasabing mananampalataya ni Christ, pero honestly, deep down in your heart, kilala niyo ba si Christ? O nabola lang kayo, pinaniwala kayo, na nung pang 10 taon nakalipas, Kristiyano na daw kayo. But then again, wala namang pagbabago sa buhay mo. Ikaw pa rin yung ganun. Ni hindi mo nga kilala si Kristo. If you know Christ and you love Christ, you will study His words. You will long for His words. You will hunger for His words. And you will commit your life to follow His commandments. Kaya dito, yun ang inuna ni Paul. Paul reasoned. At anong sabi? Opening. He explained the scripture clearly. Binuksan niya ang sinasabi ng lumang tipan. No? Reason with them out of the scriptures. He reasoned with the word of God, not his life testimony, kundi yung salita ng Diyos. Sa panahong ito, ano yung salita ng Diyos? The Old Testament writing. And he opened it, explained to them that what the prophet and the people of the Old Testament was saying is no other than but Christ, the fulfillment of the law. Amen? That Christ must needs have suffered. Katulad ng mga kinakatay na mga hayop sa lumang tipan, kailangan mangyari yon sa Panginoong Hesus. He explained the scripture clearly. Alleging, he demonstrated that the suffering, the death, and the resurrection of Christ were necessary because it is in accordance to God's plan. Amen? Kaya pag merong mangangaral, merong preacher, may nagsishare ng evangelism kuno ng hindi ganyang pattern, they're just selling something. They are just probably selling their religion. They are selling their church. At yan ang mga ginagawa ng marami ngayon. Paramihin natin, magparamihan tayo. Yes, ang dami nyo, pero ang dami-dami nyong ligaw. Because na-market lang kayo. Na-market lang kayo ng mga masasayang kantahan, ng magagandang testimonies, ng mga dating sikat na makasalanan na ngayon nagbagong buhay, pero hindi nyo naranasan ang tunay na ebanghelyo at ang pagliligtas ng Panginoon. Magalit kayo sa akin, it's up to you, but this is what the Apostle Paul did. Malayong-malayo sa pinaggagawa ng maraming mga mangangaral ngayon. Kaya kapatid, kung ikay biktima ng ganitong klase ng propaganda at style, magsuri ka. Am I really a believer of Christ? Do I know Him really personally? Do I know Christ as what the Bible tells me so? Or, na-persuade lang ako ng pangako na kung susunod ako sa Kanya sa panalangin at ako ay magsisisi ng kasalanan,
ligtas na ako. Anybody can do that. Anybody, even a child can do that. But take note, only God can change the heart to make that real. Amen? Now, what is the biblical insight? This is the heart of the Reformed preaching. Scripture alone is the foundation. The Reformed faith teaches pagdating sa ating Panginoong Hesukristo, pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo at ng kaligtasan, the Scripture play a vital role because the Scripture is the foundation. Hindi natin mauunawaan ang anumang bagay kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang kaligtasan, walang iba kung hindi sa Panginoong Hesukristo. Sa mga nakikinig sa aking kabilang sa Roman Catholic Church na pinaniwala ng mahabang panahon na si Mama Mary ay co-mediatrix, na si Mama Mary ay co-redemptrix, noong November 4, binago na po ito ng inyong simbahang Romano-Katoliko. Tinanggalan na po nila ng kapangyarihan si Mama Mary maging co-mediatrix. Hindi na raw po mga kapatid co-redemptrix si Mama Mary. Salamat, purihin ng Diyos, hallelujah. Inamin din ng Roman Catholic na sa ubod ng habang panahon, isa ito sa ipinaglaban ng mga reformers. Kaya nga po nagkaroon ng Reformed Church. Nagkaroon ng mga reformers, kaya may Reformed teaching. Wala namang plano si Martin Luther na humiwalay sa Roman Catholic. Kung ginawa nyo lang nun pa na baguhin ang inyong mga pinagagawang maling aral, di sana wala namang protestante ngayon. Roman Catholic pa rin ang simbahan. Subalit, hindi pumayag ang papa, ang mga obispo, nanindigan sila na si Mary ay co-redemptrix. Alam niyo po ba ibig sabihin ng co-redemptrix? Ibig sabihin po noon, siya ay tagapagligtas din katulad ni Christ. The word redemptrix comes from redemption. If Jesus is the Redeemer, Mary is co-redeemer. Can you imagine? Ang paniniwala ng Roman Catholic, if Christ can save, Mary can co-save. Pagkatapos, mediatrix. Ano ba ibig sabihin ng mediatrix? Tagapamagitan. Tayo po'y may tagapamagitan sa Ama. Sino yon? Si Jesus. At si Mary, sa turo ng Roman Catholic, ay co-mediatrix. Kung tagapamagitan ng anak, tagapamagitan din ang nanay. Kaya po meron pong mga prayer kay Mary. Dumadalangin kay Mary para mamagitan sa Ama. Hindi nga malaman kung sa Ama o kay Jesus. Kaya nga may pray, Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Ngayon, hindi ko alam kung may magpe-pray pa kay Mary sa mga Roman Catholic, gayong binawi na ng Vatican na si Mary no longer a co-mediatrix, no longer co-redemptrix. Guho, mga kapatid, ang doktrinang Roman Catholic because of this. Pero saan papunta ito? Papunta ito sa ecumenism. Papunta ito sa pagkakaroon uli ng One World Church. Pero mga kapatid, alam natin, propaganda lang ito para palabasin na merong pagkakaintindihan ang mga simbahan. Katawa-tawa nga nung isang araw, tumawag ang Pilipinas ng sama-samang mga pananalangin sa lahat daw ng Christian churches. Napapatawa ako, ang kasama doon ng mga evangelical, si Renato Carrillo. Jesus is our shield. Numero unong number 1 kulto sa Pilipinas.
Siya pa ang nag-post. Si Renato Carrillo pa ang nakita ko ng Jesus is Our Shield na nag-post ng gawain ng mga pastor. Can you imagine? Anong pakikisama meron tayo sa mga kulto? Pero para lang masabi, nagkakaisa sa pananalangin sa bansa, sama-sama kahit mga kulto na kinukonsidera sa bansang Pilipinas. Here, the Apostle Paul preached, no salvation except for Christ, and no authority except the Scripture. Amen? The gospel is not about man's effort, but God's redemptive work through Christ. Solus Christus. So anong application? When we teach or share the gospel, it must be rooted in the Word of God. Only Scripture illuminated by the Spirit can open hearts and minds. Amen? Now, anong nangyari? Anong sumunod? Verse 4, the fruit of the gospel. Ano naging bunga ng ebanghelyong ginawa, itinuro, paraan ni Pablo on sharing the gospel? Verse 4, and some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few. See the result? Ang bunga ng ebanghelyo sa simpleng pangangaral ni Pablo sa pamamagitan ng reasoning through the Word of God, pagpapaliwanag nito nagbukas para sa mga Greek, sa ilang mga Hudyo, para manampalataya. The gospel bore fruit. Some Jews, many Gentiles, and influential women believed. Nakita niyo po? This shows that the gospel transcends social and ethnic barriers. Bagamat nakipag-reason si Paul doon sa synagogue, primarily target ay mga Hudyo, may mga Greek, may mga influential women na nandun, na nakarinig ng kanyang pangangaral 3 araw. At marami ang nanampalataya. Anong biblical insight? Mga kapatid, this is the doctrine of effectual calling. Those whom God has chosen will surely respond in faith when they hear the gospel. Kaya dahil pinaniniwalaan natin na merong pinili ang Diyos, merong tinawag ang Diyos para sa kaligtasan, at yung mga pinili niya na yon, kapag narinig ang salita ng Diyos, effectual call, they will respond. Kaya sa mga mangangaral, sa mga mananampalataya, gusto niyo mag-share ng ebanghelyo, gawin niyo lang. Hindi kayo ang mangungumbinsi. Huwag niyong isipin na kapag hindi tinanggap ang ebanghelyo, kayo ang failure. Huwag niyong isipin na kayo nagkulang at mahina kayo magpaliwanag, kaya hindi nanampalataya. No! Hindi kailangan ng mahusay na paliwanag. Once na naipakita niyo si Jesus, ang Kristo, ang Mesiyas, si Jesus ang kaligtasan, siya ang daan, katotohanan at ang buhay, na siya'y namatay, nabuhay maguli para sa ating mga kasalanan, at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan kung pagsisisihan natin ang mga ito. If that guy, if that person is part of the elect, he or she will respond to the gospel. Amen? John 6:37, ano sabi diyan? Sabi ni Jesus, all those the Father gives me will come to me. Sinabi ng Panginoon yun. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, lalapit sa akin. And whoever comes to me, I will never drive away. Acts 13:48. When the Gentile heard this, Gentiles, non-believers, non-Jew, not worshiper of God, when they heard this, the gospel,
they were glad and honored the word of the Lord. And, look at the word, and all. Pag sinabing all, lahat, yes, all who were appointed. In other terms, elected. In other terms, chosen for eternal life, believe. Pabulaanan niyo po ang mga talatang yan. Kayong mga nagtuturo na walang doctrine of election, pakipaliwanag niyo nga po yan. Acts 13:48. Pakitanong niyo doon sa pastor niyo na nagsasabing, "Uy, wala namang pinili, lahat tayo ligtas." Ganun pa yung boses eh. Pagdidiin pang ganun eh. Pag pinapanood ko, araw-araw po yun, may broadcast din eh. Nagpapatawa. Yung po yung nagturo na wala daw yayabang ng mga reform. Meron lang daw pinili para sa kaligtasan. Hindi naman kami may sabi nun eh. Ayan o, Acts 13:48. When the Gentiles heard this, the preaching of the gospel, they were glad and honored whom? The preacher? No, the word of the Lord. And all who were appointed for eternal life believed. Tanong, sinong nanampalataya? Yung pinili para sa buhay na walang hanggan. Ano ba naman kayong magbasa? Tagalog ba? English gusto nyo? Ayan! Ang naliligtas ay yung appointed for eternal life. Ibig ba sabihin yan, lahat ng tao maliligtas? Ibig ba sabihin niya, lahat ng tao may kakayahang magpasya sa kanyang kaligtasan? Wala. Yung hindi pinili, kahit anong tumbling mo, hindi mananampalataya. Only those who were appointed for eternal life will believe. Kaya tayo, mangangaral kasi hindi naman natin kilala kung sino yung appointed for eternal life. Pastor, naintindihan mo ba to? Kung nandito ka, please, unawain mo. Tigilan niyo yung panluloko sa mga tao na kahit sino. At ikaw ang nangungumbinsi. No. Kaya, ano ang application? The word did not return void. Kasi naniniwala tayo, pag nangaral tayo at bumagsak doon sa pinili, sa mabuting lupa, sisibol, magbubunga. Pero pag bumagsak sa batuhan, kahit anong gawin mo, hindi yun sisibol. At ang puso ng tao, ikinumpara sa iba't ibang uri ng lupa. Di ba yung parable of the sower? Ano ba binagsakan? May gilid, may bato, at kung ano-ano pa. Pero kapag bumagsak sa pinili, sa mabuting lupa, sisibol, magbubunga, madaming bunga. Hindi babalik ang salita ng Diyos nang walang kabuluhan. Application. May encourage tayo. It is not our eloquence that saves. Hindi dahil ang galing mong mag-evangelize, kabisado mo ang Romans Road, kabisado mo one verse evangelism, kabisado mo yung ganito, ganoon, ang ganda ng testimony mo. Wala yan. Hindi yan dahil sa atin. Not your eloquence, it is the Spirit's power working through, not the preacher, but the preached word. Amen, mga kapatid. Kaya kahit 20 sermon ang marinig nyo sa akin araw-araw, it is not about me. It is not about my convincing prowess. Not my eloquence. It is the power of the Holy Spirit. Hindi ko kayo kayang kumbinsihin. Maniwala man kayo o hindi, hindi iyon ang aking trabaho. My role is just to preach the word. Period. And let the Holy Spirit do its conviction. Pangapat,
Every time na ang gospel ipapahayag at may mananampalataya, you will expect opposition to the gospel. 17:5-6a. But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason. Ano paliwanag dito, mga kapatid? Whether the gospel brings light, darkness reacts violently. Ito ang katotohanan. Kapag ang ebanghelyo'y ipinangaral, kasabay ang masama at mapanirang damo. Alam natin yan sa parable of the sower. May mga ibon na kakain sa binhi, tatangayin ito. May mga darkness forces that will hate the preaching of the word. Those unbelieving Jews, filled with envy, stirred up trouble and mob violence. They attacked Jason's house, likely where Paul and Silas stayed. Ito pong bahay ni Jason na ito yung lugar kung saan they gathered together as one group of believer sa Thessalonica. Kaya kung titingnan niyo po, mga kapatid, sa Pilipos, bahay ni Lydia, small group. Sa Thessalonica, sa bahay ni Jason. Kaya dito po sa ating ginagawang pag-aaral, hindi lang natin tinatalakay ang Acts chapter 17, may mga prinsipyo tayo matututunan paano magmisyon, paano magsimula ng church planting, paano gumawa ng mga small group ministry at Bible study group. Eto, ang linaw. Hindi yung kung ano-ano mga estratehiya na unbiblical. Dito, iniisa-isa natin ang mga talata, paano to gagawin? Na every time na may hakbang tayo para sa pangangaral, pag-ebanghelyo, pag-church planting, enemy's work is also present. Sabi ng isang kapatid na nag-message sa akin na nagsisimula na ang pamilya niya na gumawa ng mga Bible study, pag-aaral, ang sabi niya, Bishop, kasi simula pa lang namin, inaatake na kami agad ng kaaway. Hindi ko po masagot yung kapatid na yon, pero ang katotohanan, ito naman talaga ang realidad. We are not just called to believe in Him, but also to suffer for Him. And eventually, if we desire to be an instrument and to be a channel of His Word through preaching, we will experience difficulties and opposition also. Amen? So, biblical insight, the gospel always divides. Take note, the gospel always divides. It divides light from darkness. It divides belief from unbelief. Kaya, umasa kayo sa basher. Umasa kayo sa basher. Pag nag-post kayo ng salita ng Diyos, may basher. Sa tingin nyo ba yung TNP walang basher? Kung meron mang 46 na nanonood sa akin ngayon, yung mga naglalaglagan dyan, sumilip mo. Ito na naman, si Pastor Ruel, alis. Mamaya, bago matapos to, konti na lang yan eh. Yung iba, naku-curious lang kung ano yung pinaggagawa ko dito. Kung ano yung pinagsasasabi ko rito. Because the gospel divides. Not all people will hear. This is part of God's providence as seen even in Christ's ministry. Si Jesus na nga yun eh. Si Jesus na nga yun eh. Nangangaral siya, ang daming persecutor, ang dami pong mga oposisyon. Ano sabi ng John 15:18-19? If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own, as it is. You do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Again, ito na naman yung chosen. May pinili. May elected. Sino yon? Yung mga mananampalataya. Pinili ba lahat? Hindi. Hindi. So ano application? Faithfulness to the gospel may bring persecution, but we must not be surprised or discouraged. God uses even opposition to advance His kingdom.
Naalala niyo po ba mga kapatid, pinakulong sina Pablo, si Silas, dinala sa bilangguan para ano? Para sa kaligtasan ng Philippian jailers. Amen? Now, panlimang punto, the accusation against the believers. 17:6-7, these that have turned the world upside down. Dito ko po kinuha yung ating title, The Gospel Can Turn the World Upside Down. These that have turned the world upside down are come hither also, whom Jason hath received, and this all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. Their enemies accuse the Christians of being revolutionaries, accusing them of turning the world upside down. Ang akusasyon, magtatayo sila ng isang bagong pamahalaan. At ang itatayo nilang hari ay si Jesus. So ano nangyari? Ironically, that's exactly what the gospel does. It transforms lives, it transforms families, and it transforms nations. Pero hindi po para gumawa ng gobyerno at itapol down ang Roman government. They were accused of rebellion because they proclaimed Jesus as king, which threatened Caesar's authority. So, anong biblical insights? This highlights Christ's kingship. He is not only Savior but Lord over all creation. The kingdom of God challenges every earthly power. And as Reformed believers, we affirm the Lordship of Christ over all of life. Can we say amen? So bilang application, to follow Christ is to recognize Him as King in every area, our work, our family, and our community. The gospel changes everything. Amen? Now, panghuli, point number 6, the disturbance and the providence of God. So verses 8 and 9, and they troubled the people and the rulers of the city. When they heard these things, and when they had taken security of Jason and of the other, they let go of them. Though the city was in turmoil, God's providence protected His servants. Paul and Silas, we can see that Paul and Silas were not arrested. And the gospel continued to spread. Anong biblical insight? This demonstrates divine providence. Even in the times of chaos, God's plan stands firm. Human opposition cannot stop His redemptive work. Bilang application, when you face hardship in serving Christ, remember God is still in control. His purpose will always prevail. Romans 8:28, all things work together for good to them who love God, who are called according to His purpose. Amen? So bilang konklusyon mga kapatid, the gospel truly turns the world upside down, but not through violence, not on politics, but through transformed hearts. Paul's ministry in Thessalonica reminds us that, 1, God's word is powerful to convince the convert. It is the word of God, not us. Christ's kingship is supreme over all human authority. And third and the last, God's providence is unshakable, even amid persecution. Napatunayan natin yan kahapon, patuloy na napapatunayan natin ngayon sa bawat pag-aaral natin sa aklat ng mga gawa. Now, bibigyan ko kayo ng reflection questions para gamitin sa mga small group. 1, how can we turn the world upside down for Christ in our community today? Makikibaka ba tayo? Makikisali tayo sa mga rally? Gigibain ba natin ang gobyerno? Labanan ba natin ang mga korupsyon? No. That is not what the apostle did. The apostle Paul did, they just preached the gospel. Merong isang magandang pananaw. Ang isang politician, I just forgot the name of that politician. Sabi niya, ang susi ng korupsyon ng Pilipinas at ang nangyayaring mga nakawan, kasakiman at kung ano-ano,
mauugat sa educational system ng Pilipinas. Educational system daw. Bakit? Nung kami mga bata, nung kami mga maliliit pa, naalala ko, kasama ng curriculum ng aming pag-aaral noon, yung tinatawag na GMRC, Good Manner and Right Conduct. Sa GMRC, hindi naman relihiyon ang tinuturo doon. Pero tinuturuan ng curriculum na yon ang bawat Pilipino na magkaroon ng good manner and right conduct. Kasi meron namang sistema talaga lahat ng good manner. Maliliit pa ang mga bata, tuturuan kapag sumakay ka ng sasakyan, ikay nakupo, may babae na sumakay, tumayo ka, ibigay mo yung upuan mo sa mga babae. Good manner. Pag may matanda na sumakay, walang upuan, ibigay mo. Good manner. May buntis, sumakay, ibigay mo upuan mo. Good manner. Hindi kailangan gumawa ng batas na ang isang upuan sa bus o sa jeep ay designated para sa buntis. Hindi kailangan i-legislate na kailangan bigyan ng upuan ng mga PWD sapagkat likas sa mga Pilipino noon ang good manner and right conduct. May manner kapag may bisitang dumating sa bahay mo. Pag may dumating, magandang araw po, tuloy po kayo. Pag may bisita, pauupuin mo, alokin mo ng kape, tubig, o kahit na ano. Good manner. Maraming mga bagay, mga kapatid. Ang pagnanakaw, alam natin hindi matuwid. Ang pangangalon niya, bawal yan. Nung araw, ang pakikipag-affair o yung mga immorality, kung meron man, hindi lantaran. Ang mga bakla nun, mamamatay na, hindi aamining bakla. Tuksoy mong bakla, kahit bakla, maghahamon ng suntukan. Pero ngayon, 3 taon pa lang, bakla na eh. Ini-encourage pa ng mga magulang. Wala nang good manner and right conduct. Kasi tinanggal na yon sa curriculum ng mga pag-aaral. Now, Pastor Ruel, totoo ba yun? In a sense, nakaka-develop po kasi ang isang bagay na kinasanayan ng isang magandang pag-uugali. But then again, hindi naman yung solusyon sa biblical perspective. Kasi ang tanging bumabago naman ng puso, hindi yung nakasanayan. We may be a good person by being learned sa mga itinuro sa atin, moral o mga bagay na academics. But then again, the only thing that can truly transform the heart is no other than but the Word of God. Sa tanong na how can we turn the world upside down for Christ in our community? Ang sagot, mamuhay tayong totoo bilang mga Kristiyano. Just like what the Apostle Paul did, they live a life of being a light in this world. They live as a light and a salt of the world. Saan man sila mapunta, they preach the Word of God. Now, what can we learn from Paul's method of reasoning from Scripture? In what ways do we see the sovereignty of God at work in this passage? And the last, how should we respond when the gospel message brings opposition? Kayo na po ang magbulay-bulay sa mga tanong na yan. Pag-usapan po ninyo, talakayin po ninyo. And take note po pala mga kapatid, para po sa inyo, mga Bible study leaders, sa mga pastor. Huwag nyo nang i-type dyan sa comment section. Baka mapaya kayo eh. Kung gusto ninyo ng mga materials katulad nito,
pwede ko yang i-provide sa inyo. Message is the key. Lahat ng mga tinatalakay ko rito sa Tinig ng Pag-asa, kahit yung PowerPoint presentation na yan, pwede kong ibigay yan ng libre. Gamitin ninyo dahil alam ko, makakatulong yan sa inyong mga pag-aaral. So, message is the key. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, tayo po'y manalangin. Our Sovereign Lord, King of Kings, thank you for the power of your word that changes hearts and transforms lives. Help us to be faithful witnesses, reasoning from your word and trusting in your Holy Spirit's power. When we face opposition, Lord, remind us that you reign sovereign over all. Use us, O Lord, to turn our world upside down for your glory. In your mighty name, we trust. Amen. Magandang araw po, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga taga-Canada, happy Remembrance Day. At ingat po kayo, may you enjoy the rest of the day. Sa mga nasa Pilipinas, magandang gabi po and good night sa inyong lahat. God bless.